Mga idolo, panalo nga ang Charlotte Hornets sa kanilang unang play-in game. Pero marami ang nadismaya sa rookie sensation na si Con Nupel. Isipin nyo ito, 6 points lang, 2 out of 12 sa field. At mas masakit, 0 out of 6 sa tres. Para sa isang rookie, nakasali sa Rookie of the Year conversation. Pangit na imahe to mga idolo. Panalo nga ang Hornets pero talo ang mga tumaya sa kanya. Ngayon ang tanong, kaya ba niyang bumawi sa susunod na laban sa Orlando Magic? Ang tandaan mga idolo, hindi basta-basta kalaban ng Orlando Magic. Pero may isang bagay na dapat ikabahala ang Orlando Magic. Di naman na sila ng Hornets sa season series. Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng napakainit na preview game ng laban ng Charlotte Hornets kontra Orlando Magic. Pag-uusapan natin ang head-to-head nila ngayong season averages ng mga key players, bakit delikado ang Hornets sa matchup na ito, at kung makakabawi ba si Con Nupel. Sa 2025-2026 NBA season, 4 na beses nagharap ang dalawang team na ito. Ito ang naging resulta. Sa Game 1, Magic 123, Hornets 107. Sa Game 2 naman, Hornets 120, Magic 105. Sa Game 3 naman, Hornets 124 at ang Magic ay may 97. At sa Game 4, Hornets 130 at ang Orlando Magic ay may 111. Final season series, Hornets 3 wins, Magic 1 win. Ibig sabihin mga idolo, alam ng Hornets kung paano talunin ang Orlando Magic. At hindi lang basta panalo, malaki ang lamang nila sa karamihan ng laro. At sa Charlotte Hornets, andyan sila Melo Ball, na ang season average ngayon ay may 24 points, 8 assists, 6 rebounds, may 38% sa 3-point line. Siya ang engine ng Hornets offense. Kapag mainit sa Lamelo, napakahirap pigilan ng Charlotte. At andyan din ang kanilang forward na si Brandon Miller, na may season average na 21 points, 5 rebounds at 3 assists. Siya ang primary scorer ng team. Kapag sabay silang uminit ni Lamelo, dobling problema para sa depensa. At andyan din si Miles Bridges. Ang season averages niya ay may 20 points, 7 rebounds, 3 assists. Athletic forward na kayang gumawa ng offense, transition dunk, corner threes at physical defense. At andyan din ang kanilang Rookie of the Year candidate na si Con Nupel. At ang season average niya may 15 points, 4 rebounds, 3 assists, may 39% sa 3-point area. Pero sa huling laro niya, medyo nawala ang kumpiyansa niya. At para naman sa Orlando Magic, andyan si Paolo Banchero, na may season average na 23 points, 7 rebounds at 5 assists. Isa sa pinaka-versatile forward sa liga. Kaya niyang mag-score sa mid-range, post, drive at 3-point line. At andyan din si Franz Wagner. Ang season average niya, 21 points, 5 rebounds at 4 assists. Napaka-consistent na scorer ng Orlando. At andyan din si Jalen Suggs, na may season average na 15 points, 5 assists at 2 steals. Defensive pest ng Magic. Isa sa pinakamagaling na perimeter defender nila. At andyan din si Wendell Carter Jr. na may season average na 13 points, 9 rebounds at 1 block. Interior presence ng Magic. At mga idolo, ito ang biggest matchups. Lamelo Ball versus Suggs. Ito ang magiging chess match sa backcourt. Suggs defense versus Lamelo creativity. At Banchero versus Bridges. Physical battle sa forward spot. At mga idolo, Nupel bounce back game na kaya ito? Ito ang isa sa pinaka-interesting. Kung magising si Nupel, mas lalong magiging dangerous ang Hornets offense. Mga idolo, bakit delikado ang Hornets sa matchup na ito? 3 bagay lang yan mga idolo. Una na rito, confidence. Natalo nila ang Magic ng 3 beses. Pangalawa, offensive pace. Mahilig mag-run and gun ang Charlotte. At ang pangatlo, Lamelo playmaking. Kapag nag-double team ang depensa, automatic may open shooter. Pero syempre mga idolo, may bawi din ng Magic. Hindi rin dapat pandiitin ng Orlando. 3 dahilan. Elite defense, isa sa top defensive teams ang Orlando Magic. At pangalawa, star power. Paolo Banchero, takeover ability. At ang pangatlo, playoff intensity. Mas physical ang laro nila. Pero mga idolo, ang biggest storyline, makakabawi ba si Con Nupel? Kung muli siyang papalya, posibleng tuluyang mawala ang hype niya sa Rookie of the Year race. Pero kung mag-explode siya, lalo pang lalakas ang Charlotte offense. Mga idolo, ito ang final prediction ko. Kung base sa season matchup,
may psychological advantage ang Hornets. Pero playoff basketball ay ibang usapan. Prediction ko mga idol, napakalapit na laban. Pero kung mag-step up si Nupel, Hornets win by 5 to 8 points. Kung hindi, Magic advance. Pero bago tayo magpatuloy mga idolo, comment down below, Hornets ba o Magic? At ilan ang magiging puntos ni Con Nupel sa next game? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito mga idolo, huwag niyong kalimutang i-like ang video, mag-comment ng prediction ninyo, at mag-subscribe sa channel dahil araw-araw tayo naglalabas ng NBA news, playoff breakdown at basketball stories. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.